Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito naman po ang iyong kaibigan at kapatid na si Lolo Ben na nagbibigay sa inyo ng kwento dito sa YouTube channel na ito araw-araw. So nandito ako ngayon sa backyard ng bahay ko at ako ay naglalakad. Medyo may ulan ng konti pero okay lang. At medyo malamig na rito at medyo madilim-dilim na dahil mas mahaba na ngayon ang gabi kaysa araw ngayon. So anong balita natin? Alam niyo dito sa likod ng backyard ko merong may river dyan, may ilog. Yung ilog na yan lumalaki pag may bagyo. Hindi naman maluwag or hindi naman masyadong malalim, pero nung 3 araw na nakalipas meron namatay na bata, nalunod. So 10 years old yung bata, nalunod siya pero wala namang bagyo. So kasama yung mga barkada at ayun na nga, napabayaan. Hindi ko nang alam kung ano nangyari, pero nalunod ng bata, namatay. At palagi daw kumukuha yung ilog na yan. Noong panahon daw ng 3 years ago, meron na naman nalunod at namatay na bata. At kuminsan kasi itong mga bata nabubuyo sa mga barka-barkada, kaya ayan, hindi naman marunong lumangoy yung bata. Baka gusto lang magtampisaw o kasama yung barkada, kaya ayun. So anyway, nakalimutan ko lang ibalita sa inyo yan. At yun ang usap-usapan dito sa amin. Sana naman, national stage. Alam niyo, napag-usapan natin ng korupsyon at droga dito sa ating bansa. At itong mga content creator, kung ano-ano mga sinasabi nila tungkol sa korupsyon ng mga opisyal ng gobyerno natin. Mahirap maghanap ng ebidensya dyan. Alam niyo, sa Singapore po, matindi yung batas nila sa korupsyon. At maganda yung investigasyon at saka proseso para malaman kung ang isang government employee o isang opisyal ng pribadong korporasyon or opisina ay kasama sa korupsyon. At marami na tayo nababasa sa balita na pati yung mga minister talagang hinahatulan ng guilty dahil nga tumatanggap sila ng pera. Tsaka alam nyo, bawal ang tumanggap ng mamahaling regalo doon sa Singapore, lalo na pag ikaw ay government official. Mahirap po. So ayun po ang alam niyo, ito lang ang obserbasyon ko. Noong dating administrasyon ni Presidente Duterte, kung maalala nyo, maraming mga government official ang bigla na lang natatanggal, di ba? Pati yung mga barkada niya, kasama niyang abogado na pinesto niya, pero kalaunan tinatanggal niya at pinagre-resign. Alam niyo ba kung anong dahilan kung bakit tinatanggal niya itong mga kaibigan niya? Dahil po sa reported na korupsyon sa kanilang mga opisina. Magtataka kayo kung saan kinukuha ni dating Presidente Digong ang kanyang mga information. Alam nyo,
matindi po ang intelligence noong panahon ni Digong. Hindi lang intelligence, yung National Bureau of Investigation. At syempre, hawak niya ang chief ng PNP noong panahon ni Bato. Eh, syempre, maraming mga galamay ni Presidente para i-confirm at patunayan na itong mga government officials ay nagkasala sa, alam nyo na, sa korupsyon. So, pero alam nyo, ang pinakamatinding source niya ng information, ito yung tinatawag niyang, malala nyo yung 8888 na telephone number. Pwede kang tumawag, pwede kang mag-text, at sabihin mo lang kung ano yung complaint mo, at kaagad-agad pinapadala yung complaint na yan sa office concerned, at pag napatunayan na totoo yung mga report na yan, eh kaagad na-aksyonan ng Presidente. Maalala nyo nung palaging every Monday pagkakaroon ng live na conference, at bago matapos yung conference, eh binabasa niya yung mga kaso na nakafile sa mga involved sa korupsyon. Eh, yung panahon na yun, takot ang mga tao magdakaw noon dahil napapahiya sila sa mga command conference ni Presidente. Maalala niyo ba yun? Ha? Eh, kaso mga tao nakakalimutan na eh. Eh, ngayon, meron ba kayong nakikitang live feed ng mga conference ng itong administrasyon na ito? Wala, di ba? Picture lang makikita nyo. Pero hindi nyo nakikita yung live feed na kung ano ang pinag-uusapan sa konferensya. Wala pa. Magtatatlong taon na, wala pa kayong nakikitang ganyan. Di ba? So, alam nyo, makikita nyo yung difference ng dating administrasyon at ngayon. Ito, hindi ako anti-Marcos. Hindi rin ako pro-Duterte. Sinasabi ko lang sa inyo, obserbasyon ko at saka totoo. Dahil ako naman hindi naman ako nagsilbi sa gobyerno pagkatapos ko mag-retire. At nanahimik na lang ako. At nag-observe na lang ako kung ano ang nangyayari. Pero i-recall nyo kung mga nangyari nung last administration at ngayon. Yung mga tao noon takot, naayos yung mga kalukuhan sa Naya, sa Manila International Airport. Yung mga kung ano-anong pinaplant ng mga tao doon, diba? Pati pagdadakaw ng mga bagahe, laman ng bagahe ng mga pasahero, nawala lahat ang mga yan dahil stricto yung administrasyon noon. Eh ngayon ewan ko, panay konferensya, panay meeting, panay press release. Hindi natin alam kung ano yung alam niyo, galing din ako sa gobyerno, alam ko naman kung paano magtrabaho yung mga nasa taas Alam mo yung mga ganyan na ginagawa mga estilo few months before na plano na yan. Meron ng yan. Meron ng proseso yan. Hindi bigla-biglaan yung mga nangyayari mga yan. At ito na nga, at malapit na yung mid-year election. Circus na naman ito. Pesta na naman. Yung mga Pero alam nyo, meron mga bagay na pwede natin gawin para matigil na. Kung hindi matigil, pwede natin i-minimize ang korupsyon dito sa ating bansa. Alam nyo, hindi ako naniniwala. Yung mga sinasabi noon, pasensya na at walang pera ang gobyerno, bla 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 bla. Alam mo, nung ako'y nasa active service
galit na galit ako pag nakakarinig ako ng ganyang rason. Kasi alam ko, marami ang pera ng gobyerno. Kaya ako noon, kung meron akong kinokontrol na pundo, talagang gagamitin ko kung saan pwedeng gamitin. Kung ano ang program na nakasaad doon sa paggagastos ng pera, ginagawa ko yun. At sinusupervise ko yun para matapos kaagad yung programa o yung proyekto. So, ganun po. Simple namang gagawin yan. Huwag kang mag-isip na magnakaw. Kasi pag magnakaw ka, makakarma ka niyan. Sigurado ako niyan. So, yung mga pagko-computerize na mga transaksyon, isa rin solusyon yan para walang dadaan na pera sa mga dapat tumanggap ng pera. Isa rin solusyon yan. Pero alam mo, nasa tao talaga yan. Kung talaga yung tao may intention magnakaw, wala kang magagawa. Pero pag lumabas yung baho, siyempre aminin mo yung responsibility. At huwag mong i-deny na ginawa mo yung pagnanakaw o pagkukurap ng ginawa mo. Ganun lang kasimple. So you have to pay the price. You should be punished. At saka tanggalan ka sa pwesto o sa trabaho. Marami akong kilala, mga kaibigan kong ganyan. Nag-serve sila kay President Digong. Pero bigla na lang isa-isa silang umalis at pinagtatanggal. Alam niyo po ang dahilan? Siyempre, corruption. Ganun lang kasimple. Kasi noon, maganda po ang reporting system ng presidente. At siya noon, very firm. Pag nakita niyang confirm na ikaw ay corrupt o nagnakaw, tanggal ka kaagad. So, ganun lang po. So, yun lang ang kwento ko ngayong araw na ito. At siyempre, salamat. At ito, 3 araw na tayo naggaganito. Palaging naglalakad. At least 1 oras hanggang 2 oras everyday para pawisan tayo at maganda ating kalusugan. So yun lang po at kita-kita na naman tayo bukas. Bye!